So, kanya siya akong topic guys kay when mag-sumpay na siya kay pag-video where it calls the symbol of n square root b defined in the previous section is called theoretical expression where n is the index of the vertical and e the rectified. The laws of verticals follow directly from the laws of rational exponents. So, let m and n be positive integers and a and b positive real numbers. Tapos muna na siya tapos ang kaning illustration 1 kay pagkaon pa mo kung kaunsa na siya nakuha kung ano answer wala na siya sa computer. Tingnan na ito mo. Ang kaning factor 75 is a perfect square. 75 equals square root 25, the square root of 25 and 3 equals square root of 25 and ang magawas mo na natin yung pero ito ang answer is muna na siya ang 3 ang kaning ikaduha by take the cube root of the numerator and denominator so are repeat the question is muna siya na siya ay cube direct square root of 27 over 64 na siya. Tapos, ang equals, muna siya ang kaling square root of 3 the cube rin mo. That's all. Kaling siya, muna siya ang cube, kaling 3 square root of 27 over so now to siya cube rin of 3 tapos over 64 ang pagkalag sila pamunan siya 3 over 4. Tapos, a radical expression is said to be in simplest form if it satisfies the following conditions. If the indexes are remote factors which are perfect and powers appears inside the radical. The radical does not contain fractions. The radical has the smallest possible index. Example, kami. Una na siya ang iyahang solusyon ko. Ang magawas na, palihagat na siya guys, ang magawas na answer kami 2xy ang cube bola kung 3 square root of 4 times xy. Tapos, tagaan ka mo ang example. So, ang kaning example number 2, so ano siya ang simplify 3 over 2y, ang kaning rin siya ang ginagawa ng mga square root na. Whereby, ito siya sa particular real number, so ito po ito ganyan. Y. Tapos, para ako ang ma-rationalize ang denominator, i-multiply na to ang numerator of denominator by the name, between 2y. So, ang magawas na answer, ang ano siya. Ito ang final answer ay